A big part of the economic growth that we enjoy as a nation can be attributed to OFWs whose hard work bring in remittances to our country. Ngunit ang pag-unlad ng bansa ay sekundarya lamang actually sa pangarap nilang magdulot ng ginhawa sa kanilang mga pamilya. Ang ganitong mithiin ay may kakambal na sakripisyo, hindi lamang sa kanilang mga sarili, ngunit lalo na sa kanilang mga kamag-anak, mga anak na naiiwan dito sa bansa. Mahirap at challenging ang malayo sa pamilya. Alam natin yan. Sa parte man ng OFW mismo o maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Mabuti na lang at mayroong mga organisasyong tulad ng Global Filipino Movement na nagsusulong ng kapakanan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Tama yan, Reza. Kaya sa ating What's Brewing segment, we will talk more about OFWs and their families with Kaloy Dino, ang Assistant Executive Director ng Global Filipino Movement. Usapang pampamilya pa rin ang tatalakayin natin sa Espresso Self with Gabby and Rona. Kasama ang ating panauhin na si Ms. Claire De Leon Papa, ang External Affairs Director ng Unilab. We'll talk about how crucial the first 1,000 days is in the life of a child and the humanitarian projects that private organizations conduct for the welfare of children. Mula sa kalusugan ng mga kabataan, pupuntahan naman natin ang usapang kalusugan para sa mga may edad na. Sa ating Doc Talks with Daislin and Doc Leia, we will talk about the second leading cause of death among Filipinos, ang sakit na stroke. We are once again filled with relevant and exciting topics, kaya't manatili po tayong nakatutok sa isang oras na talakayan. Ako si Reza Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let us have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Sa buong Asia, ang Pilipinas ang major supplier ng labor migrants sa mahigit 100 mga bansa. Malaking bahagi, in fact, sa ating ekonomiya ng ating bansa ang mga OFWs. Katunayan, mula September to September 2015, ang total remittances ng mga OFWs ay umabot sa tumataginting na 180.3 billion pesos. Ang Pilipinas din ang leading female migrant sending country bukod sa Indonesia, ayon sa isang pag-aaral ng UNICEF. At noong 2015, halos 52% ng mga migrant workers ay babae at generally sila ay mas bata kumpara sa mga lalaking OFWs. Alam naman natin na ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa ay dahil pa rin sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Lumalabas sila para kumita ng pera upang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Ngunit ang kaunting ginhawang pinansyal ay may kalakip na sakripisyo, hindi lamang sa nagtatrabahong OFW kundi maging sa naiwang pamilya. Tama yun, Reza. Ako naniniwala ako doon. At ang mga bagay na ito ang tatalakayin natin ngayong gabi kasama si Kaloy Dino, ang Assistant Executive Director ng Global Filipino Movement. So, Pastor Kaloy, magandang araw sa iyo at welcome sa Lighthouse Cafe. Nara po. Oo. Global Filipino Movement. Ano ba ang klaseng organisasyon ito, Pastor Kaloy? Isang Christian ministry siya. Foundation siya na tinayo para sa, talagang specifically para sa mga global Filipinos na tinatawag natin o yung mga migrant Filipinos or overseas workers na mga Pilipino. So, anong dahilan kung bakit naisip na ito'y itayo? Nung tinayo ito nung 2011 pa. So, ilang taon na rin na. Mga 5 taon na. Mag-5 taon na. No? Nung tinayo ito, nung una, ay ang motibo nito ay para ma-equip ang mga OFWs natin na maging mga misyonero sa iba-ibang mga bansa. No? Doon nagsimula nung 2011, 2012. Pero habang tumatakbo yung operations ito, unti-unti nakikita na bukod dun sa pangangailangan na ma-equip ang mga OFW sa Kristiyano for missions. You're particularly talking about yung mga Kristiyanong mga OFW. Nung simula, ito yung unang ginagawa. Pero okay. nung naglalao na, ay nakikita na mayroong mga malaking pangangailangan ang overseas Filipinos na particularly hindi lang yung mga mananampalataya, kundi yung karaniwang Pilipino na nag-abroad at ang kailang mga pamilyang naiiwan dito, may nakikita mga issues na dapat i-address. At nang dahil dito ay nagkaroon ng refocusing ng mga ginagawa. Kaya noong 2013 ay nagkaroon ng
panibagong focal point of providing OFW help para sa mga OFWs at mga pamilya nila. So general na po yung no, hindi hindi lang sa mga Christians. Hindi lang sa mga Christian. Ano po ba mga challenges na kinakaharap nitong mga OFWs natin? Oo, alam mo, marami sa mga Pilipino na nag-abroad, hindi nila alam ang kanilang mga karapatan, hindi nila alam na meron silang mga benepisyo na obligado ang gobyerno ibigay sa kanila. At minsan pag nagkakaroon sila ng problema sa ibang bansa, ay hindi nila alam kung anong gagawin nila. Minsan nahihiya silang lumapit sa embahada or sa consulate office. Marami silang mga issues na hindi na-address ng gobyerno dahil sa siguro kawalan ng impormasyon, kawalan ng tiwala sa gobyerno minsan. At pati yung mga pamilya dito sa Pilipinas ay they miss out on the many benefits that the government has to offer. Dahil yun, hindi nila alam kung anong gagawin nila, hindi nila alam kung sino lalapitan nila. So maraming mga benepisyo na maaaring matanggap ang mga Pilipino, ang mga global Filipinos, pero hindi nila ito natatanggap. Ang sinasabi mo, Kaloy, ay marami silang hindi nalalaman. Marami silang hindi alam. Ito ba ibig sabihin ito, nagkukulang ang ating mga ahensya ng gobyerno? Nais ko maniwala na hindi malaki yung pagkukulang ng ating pamahalaan. Maaring sabihin natin na minsan mayroong pagkukulang, pero hindi malaki yung pagkukulang sapagkat sadya lang talaga na napakadaming mga Pilipino na nasa ibang bansa at limitado talaga yung kakayanan ng ating pamahalaan para paglingkuran ang ating mga kababayan. Anong figure, for example, kung tatanungin kita ngayon, Kaloy, ilan ba talaga ang mga estimate natin ng OFWs? Alam nyo, iba-ibang mga figures na nakikita natin, pero I think nagkakasundo halos na higit na sa 10 milyon ng mga Pilipino sa iba't ibang mga bansa. 10 milyon? 10 milyon. And we're what? 100 million? So you're telling us 1/10 of our population nasa ibang bansa. Wow! Siyempre, iba-ibang lugar yan. Meron sa Amerika, meron sa Canada, meron sa Europe. So anong pinakamarami? Which region ang pinakamarami? Ang pinakamarami sa ngayon ay sa United States of America. Pero alam natin na pagka pumunta sila ng Amerika, ito ay pangmatagalan. Okay. Ang mga nagkakaroon ng maraming issue at maraming problema ay yung mga temporary na nagtatrabaho sa mga bansa katulad ng Saudi Arabia, sa UAE or sa Dubai, o kaya sa Hong Kong, sa Malaysia, yung mga pangsamantala magtatrabaho na may balak umuwi ulit. At ibig sabihin nito, ang kailang mga pamilya ay naiiwan sa Pilipinas. So magkakahiwalay sila, nagkakawatak-watak ang mga pamilya dahil sa paghahanap buhay sa ibang bansa. Basically, ang Leo Reza ay pera. Economic ang issue na pinagmumulan ng global Filipinos. Nagkaroon na ba ng study na halimbawa malaman natin of the certain percentage na nag-OFW because yun ang iniisip nilang katugunan sa pangangailangan sa salapi, ilang percent ang naaabot yung kanilang goal? Nako, mahirap sagutin yung tanong na yan. Depende dun sa goal, no? Tingin ko, karamihan naman ng mga Pilipino, ang goal talaga ay para magkaroon lang ng sapat na para sa mga pangangailangan nila at maabot yung kailang mga mumunting pangarap. Kung tatanungin mo ang karamihan ng mga may mga pamilyadong Pilipino, sabihin niyan, alam nyo, gusto ko lang ay mapag-aral ang mga anak ko, gusto mo lang na makakain ng 3 beses ang araw ang mga anak at magkaroon ng konting luho, no? Magkaroon ng konting luwag at ginhawa sa kailang pamumuhay. Nangangarap na magkaroon ng bahay, nangangarap na magkaroon ng negosyo, pero palagay ko dahil sa siguro limitado din yung oportunidad dito sa Pilipinas, marami sa mga Pilipino ay napapwersang tumingin sa ibang bansa para doon makakita ng relief. Actually, to your question, Bishop, nagkaroon ng interesting study based on the research that we did na despite yung mga gains in remittances, maraming mga families sa mga urban poor communities na nananatili sa ganung kalagayan sa kabila ng mga natatanggap na remittance. So, ganun pa rin ang kanilang estado. And then, ang problema ng families na dadagdagan. Because yung long-term na sinasabi nating problem, like nasa distance ang kanilang mga magulang, walang makapaggabay, yung iba naman talaga yung
nagsasama sa isang pamilya, no? Totoo isang yan. lugar, ang isang Totoo pamilya. And interestingly po, no, mas maraming female na mga workers ang nangingibang bansa para mag-OFW. May slight na mas marami na mga kababaihan ang What have you identified, no, as mga nagiging long-term na mga problema ng mga pamilya? Oo, minsan nga hindi nga long-term, Bishop eh. Short-term. Short-term pa lang problema. Anyway. Pero alam naman po natin na ang isang pamilya na mag-asawa, lalaki at babae na nagmamahalan at nais magtayo ng isang pamilya, hindi naman talaga dapat pinaghihiwalayan di ba? Kung titingnan natin sa Biblia, dapat magkasama ang mag-asawa. Pero dahil nga sa pangangailangan, napupwersang maghiwalay, na iniisip nila na yung kikitain ay siguro sapat na yon para pangtakip dun sa anumang magiging kakulangan na pagkahiwalay yung mag-asawa. Pero magkahiwalay ng mahigit 1 taon, 2 taon. 2 taon, 3, yan. Alam natin ang hindi ito ang natural o ang kalooban ng Panginoon para sa mga mag-asawa. At hindi lang para doon sa mag-asawa na magkahiwalay, ang isang issue pa ay yung epekto nito sa mga anak na nawawalan ng magulang. Okay. Maraming research ang nakikita natin na maraming nagre-rebelding mga kabataan ngayon dahil pakiramdam nila sila ay inabandonan ng kanilang mga magulang. No? Bagamat maganda yung motibo ng tatay o ng nanay na magpupunta sa ibang bansa. Pero ang pakiramdam na naiiwan ay bakit kinakailangang umalis ang nanay ko o tatay ko, mas gusto ko nandito siya sa kasama ko, at bakit mas mahalaga ba ang pera kaysa sa akin? Naging ganun yung pakiramdam minsan ng mga anak. Kaya nagkakaroon ng rebellion, nagkakaroon ng... Pati ang value system nagbabago na. Totoo yun. Oo. But basically, because you are a Christian ministry in GFM, what do you tell families then? Ito yung masakit to, no? Masakit na problema to. Mahirap siyang i-address na problema. Hindi natin pwedeng sabihin basta-basta sa mga nag-abroad na huwag kayong mag-abroad, no? Kasi meron silang ina-address na economic issue. Kung hindi natin sila matutulungan sa economic issue, wala rin tayo talaga magagawa. Hindi natin sila mabigyan ng trabaho, maghahanap talaga ng hanap buhay. Pero sa tingin ko, dahil may pangangailangan sila na bukod dun sa economic issue sila, tayo bilang mga Kristiyano na alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, dapat meron tayong ginagawa upang ma-mitigate or mabawasan yung risk o yung impact ng kailang mga desisyon. No? Yes. Halimbawa, yung magkahiwalay na mag-asawa, nais natin na maabot sila ng salita ng Diyos para siguro na yung kailang mga bugso ng damdamin siguro, kung meron mga temptation na magkaroon ng ibang relasyon, alam natin na kung isang OFW ay nakakapagbasa ng salita ng Diyos, magkakaroon ng pagpigil, magkakaroon ng self-control. So ang ginagawa niyo sa GFM, kinoconnect niyo yung nasa abroad, sa isang ministry, sa isang tapos simbahan, sa yung isang mga church, naiwan dito, kinoconnect nyo rin sa isang ministry. So nila-refer niyo po to a church? Actually, ang mission nga ng Global Filipino Movement ay mamobilize sa mga simbahan na mag-minister sila sa mga OFWs at mga pamilya nila. No? Karamihan sa mga churches, bagamat maraming mga OFW sa kailan church, hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga pamilyang ito. Hindi nila alam yung mga issues na pinagdadaanan ng magulang o ng mag-asawa o ng mga anak. Teka, ulitin natin yan. Maganda yung sinasabi mo. You're saying you are helping churches to be equipped. To be equipped para i-address yung mga nagiging problema ng mga OFWs. Para abutin din sila. For example, anong klaseng equipping ang kinakailangan ng mga churches? Christian churches, that is. Unang-una, halimbawa, merong isang na illegally recruit na church member. Kunyari, no, at hindi nila alam ang gagawin ng pamilya, tatakbo kay pastor, halimbawa. Ito nangyayari talaga. Nangyayari po ito. Minsan pa nga, may nangyayari na yung pastor mismo ay nagiging involved sa illegal recruitment ng hindi intensyon. Sapagkat, pagka ni-refer mo ang isang tao sa isang... paano kung yung pastor mismo ang nag-OFW? Hindi. Wag mo na Ibang issue yun. Ibang issue naman yun. Sige, okay. Maaari siyang magpastor sa ibang bansa.
Pero halimbawa, ganoon, meron kang isang miyembro sa church mo na nagkaroon ng issue sa illegal recruitment. Kung pastor ka at di mo alam ang gagawin, hanggang prayer na lang ba? Hanggang counseling na lang ba? Or kung meron kang, kung alam mo yung proseso ng gobyerno at alam mo kung sino ang dapat lapitan, pwede mo silang matulungan in a very, very practical ways na maiaayos kung may mali, maibibigay yung mga benepisyo at mga legal assistance sa maaaring ibigay ng gobyerno doon mismo sa miyembro mo. So, ibig sabihin, kung halimbawa ang kinakailangan na equipping ay humingi ng tulong ang pastor o kaya ang ministry sa government, inililink nyo yung mga yan. Yan, oo. Ang galing, ano, we stand in the gap, in a sense. Kung lawyer, for example, lawyer ang kinakailangan. Oo. Dahil din. sa Global Filipino Movement, ay meron tayong mga kapartner na mga iba't ibang churches, may mga lawyers din sa kailang mga churches, pwede nating ilink ang mga pastor na ito para sa mga miyembro nila at yung mga lawyers na nais mag-volunteer para sa So, Pastor, itong mga nakaraang taon na ongoing yung ginagawa ng Global Filipino Movement, meron na po ba kayo nakitang positive impact sa ating mga OFWs? Alam mo, over the years, nakapagtayo na tayo ng mga 32 na Global Filipino Centers. Ito yung tinatawag natin sa mga churches na nag-equip ang kanilang mga miyembro para tumulong sa mga OFWs in terms of casework, yung pag-handle ng mga issues ng OFW. At dun sa mga 32 na churches na ito, nakita natin na yung mga miyembro nila mismo na involved sa illegal recruitment or nagkaroon ng mga problema ay natulungan ng mga churches na ito. At hindi lang yon, pati yung mga community ng mga churches na ito, pag nalaman nila na meron palang Global Filipino Center doon sa kailang community, ay meron na maaring mapuntahan yung mga pamilya ng OFW at na may mga issue, may mga problema sila na malayo ang OWA o malayo ang POEA sa kailang community, meron na silang malalapitan. Yan, nagiging naaabot ng gobyerno ang mga ordinaryong tao sa community sa pamamagitan ng Global Filipino Center sa community nila. At hindi lang yung worker po, yung naaabot nyo, even the families benefit the project. Halimbawa, kasi syempre mga churches dito sa Pilipinas, local churches, meron na ba kayong halimbawa research na ginagawa kung anong regions, anong mga probinsya, for example, ang mas maraming mga OFWs? Meron ba kayong ganun record? Marami ng mga gumawa ng research na yan at makikita natin na ang concentration nito ay nasa Metro Manila, Southern Luzon, Central Luzon, at sa iba't ibang bahagi ng bansa, maraming mga OFW talaga. Pero mapapansin natin na may mga regional biases. Halimbawa, kung Northern Luzon, marami yan napupunta ng Hong Kong. Halimbawa, gano'n. Sa Batangas, halimbawa, ay merong ibang bansa naman na mapupuntahan. Ang alam ko, halimbawa, galing sa mga Ilocano, marami sa Hawaii. Marami sa Hawaii, oo. Pero mga Batanggenyo meron bang breakdown po ito ng mga uri ng trabaho? Yung statistics na yan ay marami sa POEA. Yan din yung mga tinitingnan natin yung mga datos para mag-guide tayo sa mga ginagawa natin. Pero hindi nyo ginagawa yung trabaho ng government? Oo, hindi natin kayang gawin yung trabaho so ng government. you're trying to be the go-between sa mga OFWs at sa government. Nakakatulong tayo sa gobyerno dahil karaniwang isang OFW na may problema, lalapit sa gobyerno at halimbawa may i-fill up na form, hindi niya alam paano i-fill up yung form. At minsan dahil lang doon ay hindi maibigay yung benepisyo sa kanya. Minsan, yun lang pag-fill up ng form, kung magagawa, matutulungan natin yung OFW o yung pamilya para ma-fill up siya na maayos, ay malaking tulong na. Minsan simple problema lang, ano? Hindi ba kasama yun sa training ng mga OFWs bago sila pumunta sa ibang bansa? Tama yan, Reza. Ang napansin lang namin ay ganito, ang isang OFW, balak mag-OFW, gustong-gusto na niya makaalis. Gagawin niya yung mga training, pupunta siya sa mga training na yan, para lang requirement, magko-comply lang siya, pero actually halos hindi na-retain ang mga tinuturo doon. Malalaman na lang niya, at kailangan pala niya malaman yon pag nandun na at mayroon ng problema. Yan. Kaya
Kaya dapat nandun din tayo doon sa mga lugar kung saan sila nagkakaroon ng problema. No? Kaya yun, nagbibuild tayo ng mga presence, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, nagbibuild din tayo ng mga partnerships doon para maabot din sila. Yung mga countries, anong mga countries abroad ang mas equipped na kayo sa GFM? Bagamat nais natin na maabot ang lahat, pero dahil napakadaming bansa, we're in more than 100 countries. Sa ngayon, nagko-concentrate tayo sa, particularly in Hong Kong, no? Okay. Meron po tayong mga ginagawang mga training doon ngayon, equipping para sa mga... why Hong Kong? Unang-una, malapit lang, ilang oras lang nandoon na. Ikalawa, napakadami pong mga Pilipino na roon. And particularly, yung vulnerable na sector ng ating lipunan, yung mga kababaihan na mga karamihan, may mga bata, no? Sila yung mga nagpupunta ng Hong Kong para magtrabaho. I think itong area na ito ng kababaihan na kinakailangan magtrabaho, maraming mga issues na, specialized issues na kinakailangan talagang bigyan ng pansin dyan. Alam mo, narinig ko yung ilang kwento tungkol sa GFM, no? Kasi ang balita ko, nung napunta raw kayo ng Hong Kong, akala nila namumuliti ka kayo para kayong nangangampanya. Alam niyo, nung pumunta kami doon, balita ako kasama din kayo doon. Campaign period po ba? Campaign period siya at nagkataon na mayroong mga iba pang mga politiko na nandoon na nagkakampanya. Akala, medyo hesitant yung ibang mga pastor dahil iniisip nila baka mamaya parto ng pangangampanya ng isang politiko. Pero hindi naman po. Pero why ganun ba't ganun ang kanilang yung kanilang feeling? Parang defensive kagad sila na ayaw nilang nabibiktima ba sila? Posible na marami ng mga nagpupunta doon at nagsasabing tutulong at nagsasabing may gagawin. Pero in the end ay kapos ang ginagawa. Kaya yun, nakita rin ng Global Filipino Movement na importante na magbigay ng focus dito sa Hong Kong in particular. At just this year, no, siguro nakakatatlong trip na ang Global Filipino Movement sa Hong Kong at patuloy na magbibigay ng pagtulong at serbisyo at training. Generally po ba yung mga non-Christians especially, no, receptive po ba sila sa tulong coming from a Christian organization or meron ba silang mga negative or what? I would like to think, no, na ang isang taong nangangailangan pag inaalok na ng tulong, kahit saan man galing yan, no, tatanggapin nila ito, no. Tayo naman pag tumutulong, sincere yung pagtulong natin. Wala tayong hidden agenda na binibigay sa tulong na ito. Pero alam din natin na napakahalaga sa bawat tao na magkaroon ng tamang pananaw tungkol sa Diyos at makilala niya ang Panginoong Hesukristo, kung sino ang si Jesus at anong ginawa niya sa buhay ng mga tao. Napakahalaga din na bukod sa tulong na praktikal na binibigay, napakahalaga na ibahagi din yung ebanghelyo sa kanila. Ang nagustuhan ko sa sinabi mo, Pastor Kaloy, is that you equip churches. Kung halimbawa ito'y nasa abroad, for example, ay ini-equip sila at nililink up sila sa mga embahada natin. So, yung magandang ugnayan na lang, hindi lang yung nagpapalanginan, but they are able to extend some. Kasi alam mo, kahit sa Qatar, for example, merong ministry and lighthouse sa Qatar. I have been encouraging our people there na to go out of their shells, and extend yung kanilang ministry sa mga ibang mga Pilipino na, alam mo, once a Filipino ay merong problema, itong sitwasyon natin para bang mahal na mahal natin yung problema natin na ayaw nating sabihin sa iba. Totoo yan. So, kinakailangan ng talagang equipping on how we can better understand yung kanilang plight. Well, alam mo, napakaganda ng ministry nyo. Wala naman kayong tinatanging, halimbawa, church. Basta lahat ng mga churches na biblical, na Christian, ay tinutulungan niya. Lahat ng simbahan na naniniwala sa Panginoong Hesukristo at nais na tumulong sa kapwa bilang pagpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanila ay welcome po sa Global Filipino Movement. That's good. Meron ding mga programa sa radyo na naririnig ko palagi na
Bahagi po ng advokasya natin ay may kwento sa ibang mga tao ang ating ministeryo. Sa social media, naroon din kayo. Social media, nandun din. Sa anong opisina nyo, Pastor Coloy? Ang aming opisina, madali ho siyang makita dahil nasa tabi lang kami ng POEA mismo sa Ortigas. No? Kung alam niyo yung POEA What office. facilities do you have there para to help OFWs? Doon sa aming opisina ay meron basically dalawang serbisyong ginagawa. Meron tayong OFW help desk doon, no? Kung may OFW o pamilya na may problema, maaring ilapit ang kailang problema doon. Hindi man kinakailangan pumunta sa opisina, maaari namang mag-Facebook, no? Pwedeng marami kami tinutulungan sa Facebook lang. Filipino Movement po yung The Global Filipino Movement Foundation. At bukod doon ay maraming training na ginagawa doon sa aming opisina. Meron kami magandang training room doon at kung nais matuto kung paano tumulong sa OFW, kung paano mag-set up ng help desk, ay maaring makipag-ugnayan sa amin at maaring magkaroon ng training for them doon sa aming opisina. Napakaganda. Well, maraming salamat Pastor Coloy for mag-uusap ulit tayo. Sige po. Imbitahan ko yun namin and we will have some updates kung ano nangyayari sa ating mga OFW. Maraming salamat. Okay. At ngayon naman sa ating Espresso Self segment, Gabby and Rona will be talking about a very significant phase in the life of a person. Yung tinatawag nating the first 1,000 days. Mga usaping in, mga paksang trending, mga talakayang may kabuluhan, lifestyle at kulturang sariling atin. buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Alam mo, Gabi, super excited ako sa topic natin sa episode nito. Mukhang excited na excited ka, pero bakit ka excited? Narinig mo na ba yung term na first 1,000 days? First 1,000 days, ito'y tumutukoy sa first 1,000 days ng buhay ng isang bata. From pregnancy to second birthday. Tama ba yun? That's right! The first 1,000 days of a child is a critical window of time that sets the stage for a person's intellectual development and lifelong health. Joining us today to discuss further on this topic is the Director for External Affairs of Unilab, Ms. Claire De Leon Papa. Welcome to Lighthouse Cafe, Ms. Claire. Thank you. It's an opportunity to be here. Maraming salamat at nainibitahan niyo ako dito sa Lighthouse Cafe. Miss Claire, let's get it on. Rona mentioned about the first 1,000 days, and we found out itong first 1,000 days pala is called parang a crucial window. Ba't siya tinawag na critical window? Merong mga naging pag-aaral at lumabas sa pag-aaral na ito na ang tinatawag nila na yung first 1,000 days, ang unang 1,000 araw ng isang bata. Sinasabi nila na ito ay it's a critical phase. Critical ito sapagkat ito ang phase kung saan yung optimum development ng isang bata, dito siya nade-develop. So kapag hindi na-fulfill itong development na to, merong mga irreversible damage na pwedeng mangyari sa kanya. At itong mga damage na to, ito yung nagde-define din ng kung anong magiging siya sa kanyang kinabukasan or yung future na tinatawag. Kaya importante na dapat bigyan ng pansin itong first 1,000 days. Subalit gusto ko lang din bigyan ng iba pang konteksto kasi hindi lang bata yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito ay yung nanay at saka yung anak. Kasi nagsisimula ang first 1,000 days magmula dun sa tinatawag na preconception kung saan ipinagbubuntis siya ng kanyang nanay hanggang sa ang bata ay marating niya yung kanyang, sabi mo nga, second birthday. So, 2 years old. So, hindi lang yung bata. Dapat pati yung nanay ay mapanatili niyang siya ay malusog at meron siyang natatanggap na tamang alaga para sa isang buntis at sa kanyang pinagbubuntis. Wow. Diba? Napaka-interesting ng topic natin, no, Gabi? Based on our research, Ms. Claire, merong 3 stages, itong first 1,000 days. Yung pre-pregnancy to birth, yung birth to 6 months old, and 6 months old to 2 years old. Ano po ba yung mga iba-ibang pangangailangan sa iba-ibang stages na ito? Okay, para sa mga kababaihan, kailangan maunawaan nila ito. Yung tinatawag na preconception, ito yung time na nagbubuntis ang isang babae. So, ang isang buntis kasi, marami siyang mga pangangailangan. Alaga, sa aspeto ng alaga, at saka nutrisyon. May mga specific nutritional needs talaga ang isang pregnant woman. Pagkatapos nun, meron din tinatawag na alaga. Kaya nga dapat
Importante na kapag buntis ka, you go through the process of having yourself checked. So, yung mga prenatal check-ups, importante yun. Kasi doon mo malalaman kung ano yung general health or yung well-being ng nanay at hindi lang ng nanay, pati rin yung kanyang anak. Kapag ka nagpapa-check up ang isang nanay kasi, doon mo malalaman, apart from doon kung ano man yung deficiencies mo, importante din na malaman, ikaw ba ay high risk. So kung merong risk ang pagbubuntis mo, dapat as early as possible nabibigyan ng mga tamang interventions yun. Kung sa palagay ng doktor ay hindi ka manganganak ng normal, kailangan ma-refer ka kagad, lalo na kung meron kang risks. Importante yun kasi itong panahon na to, syempre, nagde-develop pa lang yung bata sa kanyang tiyan. Kapag ka pinanganak naman ng isang bata, until his or her 6th month, importante, kaya nga merong kampanya sa exclusive breastfeeding. Right. Kasi as much as possible, ang isang bata dapat talaga breastfed siya. Iba kasi yung impact ng breastfeeding. Yun, kasabay din nun, hindi nakakalimutan yung nanay kasi meron ding mga pangangailangan yung nanay, lalo na yun at nagpapasuso siya ng anak. Kaya dapat tuloy ang alaga sa kanya. Ngayon, wag din natin kalimutan ng isang sanggol, kailangan din niya ng tamang bakuna. Kasi di ba may mga bakunang kailangan matanggap kaagad ang isang sanggol. At ganoon din naman yung supplementation para sa nanay. That's until the 6th month. Now, after the 6 months, ganun pa rin. From the 7th month to the 24th month, dapat yung bata, nakakatanggap pa rin siya ng tamang nutrisyon, hindi kulang, kasi dyan yun nade-develop yung kanyang well-being. Ganun din naman yung nanay, kasi dapat patuloy siyang magpapa-breastfeed. So, sabay yun. Hindi lang yung bata, hindi lang yung nanay. Alam mo, Rona, Miss Claire, no? Tama yung sinasabi mo, it's about, it's a very important window, it's a very crucial stage ng isang bata, even the mother, no? But if come to think of it, syempre nandiyan yung problema ng accessibility, financial constraints, lack of education. So, how do you see the status here pagdating dyan sa pag-address ng issue na yan dito sa Pilipinas? Ito yung kailangan maintindihan din ng mga tao, lalo na yung mga tao nang iniisip nila wala silang access sa healthcare. Una-una, kailangan nilang maintindihan na meron tayong mga pampublikong fasilidad katulad ng mga health centers. Ang mga health centers ay naatasan niya na dapat mag-dispense sila ng mga tamang gamot, tamang alaga para sa mga buntis, bakuna para sa mga bata. Hindi dapat isipin na walang paraan kasi ang gobyerno natin ay maraming programa. Maaari rin na dapat kasama din sa priority natin yung to ensure na ikaw ay isang PhilHealth member. Kasi kapag PhilHealth member ka, kasama na yung prenatal, pati yung panganganak mo, dapat yun, libre na, wala kang babayaran kung PhilHealth member ka. So, kailangan lang tamang atensyon na ibigay sa kalusugan. Hindi yung kapag kung kailan lang may nararamdaman na hindi maganda or parang malala na tsaka palang nagpapatingin. Meron tayong mga facilities. Ngayon, bukod dyan, katulad namin na isang ako'y nagre-represent na isang pribadong kumpanya, plus meron ding mga iba pang mga non-government organizations ang nagtutulong-tulong para din matugunan yung mga pangangailangan na yan. And we heard nga, Ms. Claire, that focusing on the pregnancy and up to the birth stage nitong 1,000 days natin, Unilab has actually partnered with some organizations. Yeah. Even the Lighthouse Bible Baptist Church, Rona, to build up a safe birth clinic for mothers. So can you elaborate more about this safe birth? Siguro simulan ko din doon sa yung purpose at yung vision ng kumpanya na ang aming organisasyon ay naniniwala sa sa core value ng bayanihan. So yan yung very very strong core value ng kumpanya na nagtutulak sa amin para maging involved sa mga programa na lalong-lalo na yung mga community-based para doon sa mga tinatawag natin na nasa bottom of the pyramid. Ngayon, ang isa sa mga advocacy namin ay yung maternal and child health. Isa yan sa binibigyan namin ng pansin. Kung kaya't bago pa man natayo yung sinabi mo na safe birth, meron na kaming iba't ibang partnerships para maintindihan namin at the level of the community, ano ba yung
paano ba nangyayari yung health services delivery? Kung may mga pagkukulang na nakikita, paano ba kami po pwedeng tumulong? So we've done that. Ngayon, doon namin nakuha yung konsepto na siguro dapat mapunta na rin kami sa pag-o-offer ng isang pasilidad kung saan matutulungan namin ang mga nanay na magkaroon ng tinatawag na safe birth. Hence, yun yung tawag dun sa facility. Kasi maraming mga nanay na naghahanap ng facility or siguro yung nangangarap na hindi lang sila magkaroon ng tamang alaga, kundi until makapanganak sila sa maayos sa facility nga. Ngayon, pang-apat, ang itinayo namin sa area ng Lighthouse, So it's the newest one? Or it's the latest. It's the latest one. So, yun, isang malaking karangalan sa amin na tanggapin yung partnership na in-offer namin na baka po pwedeng sa komunidad ng Tatalon or yung nasa District 4 ng Quezon City ay magdagdag kami ng isang facility kung saan ang mga nanay ay magkakaroon ng opportunity na makapagpa-check up, makapagpanganak, have their children vaccinated, na safe at maayos, ligtas, na at a very, very minimal cost. Most especially, lalo na kung pagka PhilHealth accredited ka, supposedly dapat wala kang babayaran. Alam mo, Gabi, napakaking blessing talaga ng Safe Birth Clinic, especially in this community, no? Kasi very evident ang need natin for maternal and prenatal health para sa ating komunidad. Bigyan din natin ng pansin yung mga midwife natin na marami rin kasi sa kanila ang gusto na mag-practice sa isang facility na kung saan compliant din sa mga standards ng gobyerno. So, isa rin ito sa pamamaraan kung saan natutulungan namin ng mga midwife. Ang galing, kasi hindi lang yung community na natutulungan nila, pati yung profession ng midwifery ay na-address ng mga issues nila. Kitang-kita po na napakahalaga ng role ng mga magulang, especially ng mga nanay, sa first 1,000 days ng isang bata. Paano po kami makakatulong, for example, sa mga parents or sa mga nanay, na ma-ensure na nakukuha ng mga kabataan yung nutrition na kailangan para sa kanila, depending on their stage? Okay. Importante na at least if we are going to base that on the first 1,000 days, importante na maintindihan na the first 2 years of the child, actually even before yung nasa tiyan pa lang siya, dapat ay magkaroon na siya ng access at sufficient na at maayos or tamang nutrition. Kung tayo mga kabataan, mga magulang, we can help by spreading the word on the importance of the first 1,000 days. If we are able to help out as a community volunteer sa mga klase ng programa na ito, katulad ng ginagawa natin ngayon sa Lighthouse, pwede tayong tumulong kasi malaking problema yung education at saka yung health-seeking behavior sa community. So, tulungan natin na maunawaan ng mga pamilya yung importansya nito, tapos tulungan din natin sila na magkaroon ng access sa healthcare kung meron tayong tulong na may bibigay para maging PhilHealth accredited sila or PhilHealth member, yun, tulungan natin. Napakarami palang mga ways kung paano tayo makakatulong. Ms. Claire, if I may ask, gaano kalaking coverage ninyo? So for example, you have a safe birth, mga ilan yung nasa service niya? Sa ngayon ay present kami sa 4 na distrito ng lungsod ng Quezon. So meron sa Payatas, meron sa Novaliches, meron dito sa Tatalon at meron din sa Commonwealth. And that's absolutely open for everyone? It's open for everyone. Wow. Basta ang importante lang sana is sa first trimester pa lang ng ina ay magpunta na siya dun sa facility kasi importante na dapat may prenatal siya. Nakakatuwa, Gabi, nakitang-kita yung core values ng UNILAB and yung advocacies nila. Meron pa po ba kayong mga ibang projects focused on families and children? Still within the advocacy of maternal and child health, apart from raising awareness, pangalawa na dito yung nagkakaroon din kasi kami ng iba't ibang partners. Gaya na sinabi ko na ang core value namin ay bayanihan. Sa amin, very, very open kami sa partners. We've had a supplemental feeding program. Here in Tatalon, nagkaroon ng 90-day supplemental feeding program in partnership with Odyssey Foundation. That's a foundation of CDO. Nagkaroon ng part 2 yan sapagkat sa ngayon ay meron na ring partnership with Payatas Orione Foundation Inc. na nasa feeding din. So, open kami na
to complement and to further maximize and optimize a program in a community, basta meron kaming kapartner na mapagkakatawalaan din at very committed sa community, walang problema, pwede namin katrabaho. So, sa ngayon, apart from the supplemental feeding program, I think last week we just signed the MOA with Kapatiran para sa Kaunlaran Foundation. Ito naman ay para sa isang livelihood program para matulungan namin yung mga nanay ng mga undernourished or severely malnourished children na supplemental feeding natin para magkaroon sila ng option na kung medyo kapos, matulungan natin na magkaroon ng option for livelihood. Wow, napakaraming activities. Napakarami, Rona. Very comprehensive, and it's such a blessing, Miss Claire, with your company sa lahat ng ginagawa niyo for our community. If I may share with you, itong klase ng programa namin, hindi naman namin magagawa kung wala kaming kapartner. Yung Lighthouse, importante sa amin kasi we share the same values and we share the same vision in the community. So, kami yung dapat na magpasalamat sa inyo. Wow. Well, malaking blessing talaga. Yeah. Thank you again, once again, Miss Claire, for your time. And we hope to see you back at Lighthouse Cafe. Maraming salamat din. And congratulations sa bago ninyong show. It's such a blessing to see how private companies are genuinely concerned and involved in uplifting the lives of our brethren, our Filipino brethren, especially mga nangangailangan. And it reminds me of the verse, Rona, Yeah. that bury one another's burdens and so fulfill the law of Christ. That's right, Gabby. Kaya salamat muli, Miss Claire, for joining us. And thank you also for reminding us that we can do a lot actually para makatulong sa ating komunidad. Sa ngayon, alamin natin ang mga praktikal at mga napapanahong mga katuruan mula sa Biblia. Let's listen to Bishop Ruben Abante as he imparts biblical truths about the family on the segment Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito ang bahagi sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyan daan sa ating mga pamilya, sa ating mga lipunan, sa ating komunidad, kung ano ang mga prinsipyong ating makikita sa banal na kasulatan. At sa episode na ito ng Lighthouse Cafe, ay pinag-usapan natin ang tungkol sa family. So let me share with you some biblical principles that we find sa banal na kasulatan in respect sa mga applications sa family. Okay? Ano-anong mga prinsipyo ang makikita natin sa banal na kasulatan na maaari nating kunin at i-apply sa ating family? Well, first of all, doon sa Psalm number 127 and verse 1, ay sinasabi ang ganito, "Except the Lord build the house, they labor in vain that build it." Simple lamang po ang sinasabi sa atin dito. Ang Diyos ang siyang tagapagtayo ng ating tahanan, ng ating pamilya. Ano po? Well, for one, we ought to realize that families actually come from God. Hindi natin maaaring makontrol o wala tayong maaaring gawing kahit na ano na pumili ng anak natin o kaya pumili ng halimbawa mga magulang natin. They are all God-given. Ano po? Kaya yun ay nagsasabi sa atin that everything comes from God. And we need to recognize this, that God is the builder. And if He is the builder, it means He has the blueprint. Ano? And what we can do as members of the family, kahit tayo man ay tatay, o nanay, ama, o ina, o kaya mga anak, ay gawin natin ang ating responsibilidad upang maging sang-ayon tayo sa mga prinsipyong ito. Ano ang mga ilang foundational structures that we may find in God's Word that would be applied to families? For one, itinuturo ng banal na kasulatan that marriage came from God. Families must be founded on marriage. Marriage between a man and a woman. Okay? Marriage came from God. And then, there are some principles also that we find, especially sa New Testament, in the book of Ephesians, lalo na sa Ephesians chapter 5. For example, ang sabi doon, husbands, love your wives. Love is a biblical principle. Love in the family is a biblical principle. And then ang sinasabi, wives, submit yourselves. Submission is a biblical principle. And then ang sabi, children, obey your parents. Obedience in the family is a biblical principle. Ano? And then, meron pang sinasabi, honor thy father and mother. Well,
respect for parents is a biblical principle. And then meron pa tayo makikita na parents should provide, no? Husband should provide. Provision is a biblical principle. Ano po? At marami pang iba. Now, kung lahat po ito'y titingnan natin, and we will have the Word of God, no? Magkaroon ng inroads sa ating mga buhay, it's like what the Lord Jesus Christ is saying in Matthew chapter 7 and verses 24 to verse 27. Ang sinasabi po ng Panginoon ay ganito, "Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him into a wise man who built his house on a rock. And the rain descended and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on a rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell. And great was its fall." Ano po ang makikita natin ditong itinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Well, simple lamang po. Let's allow biblical principles upang pangunahan po tayo sa ating mga families. And however, maybe parents or husbands or wives or mothers may be led to going abroad or what, wag natin pong aalisin kung ano ang struktura na binibigay sa atin ng banal na kasulatan. Because if we take hold of them, if we listen to them, and we take these principles to our lives, then even our families and homes will be so established. Ang sabi nga, anumang dumating na unos, bagyo, okay? Kung anuman na problema, kabigatan, then we can have the Word of God in us, and we're just like standing on a rock, built on a rock. And you remember that that rock is Christ. Come to Christ. Make the Lord Jesus Christ be the center of your home. God bless you, everyone. Ayon sa World Health Organization, stroke is the second leading cause of death in the Philippines. Isang Pilipino ang namamatay every 9 minutes dahil sa sakit na ito. Talagang nakakatakot po ang sakit ng stroke, di ba po, Doc Lea? Totoo yan, Daislyn, at ang stroke ay umaatake ng biglaan. Kaya kailangan natin tandaan ang mga subtle warning signs nito. Kaya ngayong araw po, ito po ang ating pag-uusapan kasama ang ating resident doctor, Doc Lea Viloria Donton. Ayan, Doc, kasama rin po natin ngayon ang isang stroke survivor na magbabahagi sa atin ng kanyang karanasan sa sakit na ito. Welcome to Lighthouse Cafe, Sir Efrain Despa Biladeras. Ayan, and Doc, to start our conversation, maaari niyo po ba kaming bigyan ng kaunting overview tungkol sa sakit na stroke? Okay, Daislyn, ang stroke ay tinatawag natin cerebrovascular accident o kaya tinatawag nating brain attack. Ito ay ang pagkawalan ng daloy ng dugo sa ating utak. So nawawalan ng oxygen at nutrients ng ating utak. At may mga iba't ibang klase ng stroke. May tinatawag tayong ischemic stroke na kung saan ang daloy ng dugo sa ating utak ay nagbabara. At may tinatawag din tayong hemorrhagic stroke na kung saan may pagdurugo ng ating utak. At mas delikado ito kaysa sa ischemic stroke. At meron din tayong tinatawag na transient ischemic attack na kung saan ang tinatawag nitong silent stroke. Ito ay kagaya ng ischemic stroke pero within 5 minutes parang walang nangyari sa isang taong umatake nito. Pero ito ay isang predictors na magkakaroon ng isang stroke ang pasyente. Okay, meron po ba tayong pangkaraniwang profile ng mga pasyenteng nakakaranas ng stroke? Usually, ang profile ng nakakaranas ng stroke, yung age nila kailangan natin matignan. So, within 60 to 70 years old, dito umaatake ng stroke. At usually, they are males kasi because of their lifestyle, kagaya ng smoking, drinking, stress management, or stress level. At also, kailangan natin din tignan ang kanilang hereditary factor. Kasi hereditary also follows or counts kung ang pasyente ay
nagkaroon or may mga kamag-anak na na-stroke na dati, the higher risk of that patient ay makadevelop din ng stroke. At also, may mga kailangan natin tandaan yung mga sakit ng pasyente kagaya ng high blood, hypertension, o kay diabetes, sakit sa puso. They are the strong risk factors para magkaroon ng stroke ng isang pasyente. Sir F, maaari niyo po ba kaming kwentuhan na inyong personal experience sa stroke? At kailan po ba kayo na-stroke? At ano po ba nagsanhi daw nito ng pagkakaroon niya ng stroke? Okay, August 4, 2014, I had a stroke. And according to the doctor, it was because of very high blood sugar levels and very high blood pressure. And because I was diagnosed with a heart problem and type 2 diabetes, I was under medication for many years. And then when I retired from government service, I started going to the gym. I did a lot of exercises and doing a lot of Zumba and all that. And siguro because of that, I stopped taking medicine. Because of that, I stopped taking medicine. And in the process, nagkaroon ako ng chikungunya, which debilitated my muscles. I stopped going to the gym. Because of that, siguro, because of my diet, also eating lots of pastries and ice cream and all that. And then I was involved in Rotary. I was a secretary. Because of that, siguro added pressure. Nag-build up yung signs. And then on the day before the stroke, I started limping. I didn't know so I was dragging my right foot, and then the night before the attack, I could not write properly anymore. I couldn't even write my name. Yung pala, signs na yun ng which I still ignored. So, on the day itself of the stroke, we had a Rotary function which I had to attend. And there, during the event itself, the stroke progressed. And at the end of the event, I had to be brought to the hospital because I couldn't walk straight anymore. So I went to the hospital and I stayed there for 7 days, Makati Med. And then I was diagnosed to have stroke, ischemic stroke. So on the third day, I started therapy, occupational and physical. Mabuti na lang, ano ba tawag doon? The CT scan showed that I had on the left side of the brain, there was a blood clot which affected my motor functions, but only my motor functions, not other functions. So my brain was still functioning properly, my intelligence, and my linguistic skill was not badly affected. So, yun lang, my ability to move my right hand and right foot was affected. Yeah. So, yun. Yes, Doc, interesting po na nakaranas si Sir ng numbness sa parte ng kanyang katawan. Meron po ba iba pang signs and symptoms na dapat po malaman ng ating mga kapamilya para malaman po nila na ang isang tao ay inaatake na pala ng stroke? Madaling tandaan ang senyales ng stroke, Lindy. Since ang organ na involved dito ay ang ating utak, tandaan lang natin ang acronym na utak. So una, kung utal itong magsalita. So pag kinakausap mo ng pasyente, medyo hindi diretso ang kanyang pananalita. So pangalawa, kung tabingi ang kanyang mukha. So during assessment kasi, pag ina-assess namin ang pasyente na may stroke, pinapangiti at pinapasingmangot namin ang pasyente. Kung hindi pantay o kaya mayroong facial asymmetry, so ibig sabihin, naatake na yun ng stroke. At pangatlo, kung ang pasyente ay angal ng sakit sa ulo.
So matinding sakit ng ulo ito, usually ito ang unang sintomas na dinadaing ng pasyente. At kasama nito ang pamamanhid, pangangalay o mabigat ang kanyang batok, ang kanyang liig, ang kanyang kamay, at even the lower extremities. So pagtandaan, pag ang mga sintomas na ito ay nakita sa pasyente o naramdaman natin, kailangan natin agad kumilos. So dalhin ang pasyente sa hospital at kailangan masuring maigi ng doktor. Ay, okay. Maganda po yun, utak. Gaano po ba kahalaga na agad na kumilos ang isang pamilya pag nalaman nila na stroke na pala ito? Ang survival rate ng pasyente na may stroke, Lindy, ay madali lang at mataas ang survival rate nito. As long as the faster a person with suspected stroke receives medical attention, the better the prognosis. So, ibig sabihin, the lesser the effect of debilitating activities or even occurrence of death. Ano po ba, meron po bang treatments available na after stroke? Treatment ng stroke, Daislyn, ito ay depende kung anong klaseng stroke ang meron ng pasyente. So, pag ischemic stroke, ito ay ang paninikip ng daloy ng dugo. So, all we have to do, we have to address the oxygenation and the supply of blood sa brain. So, usually, they can give tissue plasminogen activators and even aspirin. Pag hemorrhagic stroke naman, since may pagpuputok ng ugat sa utak ng pasyente, so yung blood clotting ang kailangan ma-address. So makontrol natin ang bleeding, ang intracranial pressure ng utak na napakataas, kailangan babaan, and we can give some beta blockers or antihypertensive medications. Okay. Sir, balikan po natin ang experience niyo po, no? Paano po ito nabago ng buhay niyo at meron po ba kayong challenges na napagdaanan dahil sa stroke? Well, drastic change in the diet, very strictly monitored. And then I have to go to the Philippine Heart Center at least twice a week for my physical and occupational therapy treatment. So, and then very important exercise daily. Ganoon. And other than that, yeah, I still do my usual Facebook, my internet, search, mga and then ang namimiss ko lang, which drastic change. My wife and I used to do a lot of ballroom dancing, Now, I have to wait a few more months or years pa to be able to go back to ballroom dancing mode. So, sir, yung diet modification niyo po and rehabilitation, yun na din po ba yung step niyo para maiwasan ulit na ma-stroke? I hope so, yeah. Yes po. Okay. Yes. Thank you po, Sir Ephraim. Yes. Doc, any final tips po para sa ating audience to prevent this deadly but subtle sickness? So para ma-prevent natin ng stroke, so sa mga tao o mga pasyente kagaya ni Sir na mayroon ng mga karamdaman kagaya ng hypertension, diabetes, mataas ang cholesterol o kaya ang kanyang activity, so kailangan natin ugaliin regular na uminom ng mga gamot. So, wag itong baliwalain. So, pag sinabing maintenance, kailangan natin araw-araw itong inumin. At for the lifestyle modification naman, pag tayo ay overweight or obese, kailangan natin magbawas ng timbang. So, ibig sabihin, kailangan nating ma-attain ang ating body mass index. So, physical inactivity, kailangan natin mag-exercise kagaya ng ginagawa ni Sir ngayon. So, at least 30 minutes a day will do. And also, iwasan ang pagkain ng matataba, mamantika, maaalat. At iwasan din ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. And lastly, ugaliing magpakonsulta sa inyong mga doktor para masubaybayan ang kalagayan ng inyong mga sakit. Okay. Thank you po, Doc Lea Viloria Danton, for the expert advice, and Sir Ephraim Despabiladeras for sharing your personal experience about this. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating Doc Talks!
Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa amin sa araw na ito. And we hope that you were blessed with all the good talks that we had today. Be with us again next week as the Lighthouse brings to you another episode of the Lighthouse Cafe, where good talks happen. We would like to thank Fresh Salon and Spa España branch. Feel fresh, look fresh, because your body deserves a treat. Visit their branch at Prudential Corner, España in Manila to avail of their stylish and refreshing hair and spa services.